Good day mga katek at mga ka-DIY. So for today's vlog ang ating gagawin ay isang full washing machine na 360. So ang problema nito guys ay hindi siya nag-i-spin kasi matigas na yung kanyang guys, yung kanyang pag-ikot. So okay naman yung kanyang motor. Pero yun nga, kapag nag-spin na siya, hindi niya ma-move yung kanyang pinaka-drum. At kapag pinaikot ng kamay, ikot naman siya, pero yun lang guys ay medyo maingay din siya. So ngayon guys ay aking ginagawa ay aking pina-pull out itong pinaka-inner tube ng tub ng washing machine na ito. Although medyo mahirap siya kasi talagang mukhang nag-ano na yung kanyang guys. Ayan. Yung kanyang mga kalawang mukhang nag-stick na. So ngayon, aking muna binabara ng WD-40. Then siguro maya ay aking try na i-pull ng puller na ito. Pero ngayon kasi andoon pa yung andoon pa yung ayan, yung kanyang pinaka WD-40. Then akin din pinapalo-palo nang hindi kalapasan para lang mag-loosen lang just in case yung mga kalawang na nandyan. Yun guys, aking yung i-update kung ating makukuha ito ng buo. Kasi sa ibang video na nakita ko talagang sinsira yung yung sinsira niya yung pinaka hub na ito. Then yung one thing din, may nakita ko na parang meron siyang sapal na rin. Yan. So yun. Meron siyang parang epoxy dito. Wala kung ito yung nagawa na before, pero sabi naman ng may-ari ay medyo muna na ito. At yun nga ay yung guys, yung bearing talagang mahal na siya. Yun nga yung sabi ng gumawa ay palitan ng bearing pero hindi na binalikan. So yun guys, ating gawin itong washing machine. Paano magtanggal ng hub ating ubala ng WD-40. Then paluin mag-loosen yung kanyang pagkakabit kasi ito ay talagang dumikit na yun guys sa pinaka-metal niya. So yun guys, nagbunga yung ating tiyaga. Yan, so yun guys. Akin yung binabad ng isang araw yung WD-40, then inunti-unti yung pag-angat sa ating puller. Yan, so hanggang sa yun nga. Natin ang buo itong na hindi na kailangang sirain. So yun guys, baba siya guys ng matagal doon sa sa kanyang guys, sa loob nito yung WD-40 at yun ating silika. So yun guys, yan, ito yung kanyang seal, Yan, so ating mo nang tignan guys yung size na ito bago tayo umorder sa online, kasi kung wala itong mabibilihan dito sa local na shop sa atin o dito sa amin. Kaya yun guys, okay, success yung ating pagkuha ng centerpiece o yung
tub na ito ng Whirlpool 360. So yun guys, ngayon ay ating i-pull out ito, yung pinaka-tub niya. Yan. Then ating tatanggalin na yung pinaka gearbox niya, yung pinaka-buong assembly. Yan. So para matanggal to guys ay ito, ipipicture lang to guys ng itong ano na to, rod na to, ipipicture lang pa ganun para din siya lumabas. So apat yan guys, para ating pull out na maayos yung pinaka gearbox niya. Guys, ating tanggalin. So ito guys, yung bearing rito, mukhang okay pa naman yan. Mukhang goods pa yung bearing dito. Mukhang ang problema talaga ay yung silalim niya. Yun. Kailangan din lang din talaga matanggal ito. Kanya pinaka-drain. Yun guys ay kailangan itong porsahin para ating makalas ng maayos.
Guys, ating tanggalin, paghiwalayin ito saka to. Tayo guys ng rubber mallet. Sige, so okay pa yung pinaka bearing sa lalim kasi maganda pa. Walang sign ng kalawang pati dito guys. Tahimik pa siya Maka-tahimik at walang sabit. Kaya siguro ang pinaka problema nito guys ay yung pinaka bearing. Yan. Yan guys Hindi na nga maikot Ayun sobrang tigas. So ito guys yung ating i-pull out. Ayan, itong bearing na ito. At ito yung kanyang seal, yung kanyang pinaka-rubber seal. So mukhang may leak na rin ito, kaya siguro yung tubig napunta na sa bearing, kaya nag-leak siya. Yung salit yung rubber seal. So yun guys, natin natanggal muna itong pinaka-seal niya. Then after this, ang atin namang palo mamaya ay dito. Dito na. Wala kasi akong wala akong pamalo, wala akong pang pull out ng ng bearing pa ganito. So mamaya pag medyo sumano na yung kanyang WD-40, ako siyang dahan-dahan na papaluin. Guys, wag niyo papaluin ng walang suporta rito. O ito lang yung naka-support kasi baka masira ito, mabali. So, mas maganda, doon natin ipapaluin sa mismong kahoy niya. Ayan. So, may naku itong kahoy guys. Yeah. So, enough na hindi sumama yung pinaka-pan niya dito sa lupa. Then, naka-kontra na yung kahoy. Guys, so, yung gagawin para ma-pull out na maayos. Itong there. Ayan na guys, lumalabas na ang ating bearing. Tcharan! Ayan siya guys Grabe. Grabe na guys. Ganyan ang bearing. Hanggang kinalaw na rin Sabit na sabit. So, ito guys yung ating papalitan. Ayan. Kasi yung kanyang ilalim ay okay pa guys Okay pa guys yung kanyang ilalim. Kasi yung ating papalitan. Ang ano ito guys ay ayun. 6006 2RS 6006 2RS 2RS 6006 2RS. Guys, yung bearing nating papalitan. Then, kung may nating makuha din, ating papalitan itong kanya pinaka kasi umano na rin yung kanyang talagang di na ubra itong sealing niya, yung gasket seal niya kasi hindi na siya magalit. Parang yupit na rin yung pinaka gitna niya. Kaya may leak na yung tubig. Kaya nasira itong ating. Okay? So yun guys, hanap po tayo ng pamalit na ito. Then siguro mga ilang araw din tayo maghintay. Kasi mukhang, ito pala. Kasi ito mukhang meron
Meron mabibilan sa auto shop. Pero ito guys ay talagang online to bibilhin. Okay? Hindi mo nang i-test kung tama ba yung dineliver ng Shopee, ng Lazada. So guys, 606 2RS. Kasya ba? Okay. Tanong. Yan. So, ngayon guys, ating gagamitan ng rubber mallet. Saka pang backup na kahoy dito para hindi siya masira yung pinaka niya. So guys, yung pinaka-assembly niya dito. Yung bearing niya. So, kailangan bago siya paluin, dapat pantay na siya. Pati yung ating bearing sa pinaka niya. Sa pinaka-butas niya. Natin mong lagyan ng guys ng konting lubricant. Guys, kung siyang konting lubricant, dalang kahit paano ay dumulas-dulas sa pinakalagayan. Okay. Siyempre guys, yung ating pinakapalo ay sa mga gilid niya. Swak na ang kanyang bearing. So, ating next na ikakabit naman ay yung kanyang pinaka guys. Gasket naman. Silipin kung pantay na siya. So, kailangan equal yung kanyang pinaka-distansya sa pinaka mismong parang ukap niya rito. Okay guys, okay na yung ating new na bearing at saka yung kanyang pinaka rubber seal. Okay? Yung guys, atong ikabit sa pinaka ano niya, pinaka gearbox niya. Ito sa gearbox. Yan. Siyempre, may tayo na. Sealer, ano na. So guys, hindi kayo maliligaw dito kasi pag nahanap nyo itong pinaka nyo dito, itong pinaka lever niya dito, doon nyo ipapansin yung pinaka ehe nito, itong drain motor. Ayan. Then kapag nakabit nyo na siya, yung pinaka end ng brake pad ay ipapasok nyo lang dito. Ayan, sa isa slot na ito. Ayan. Then kailangan swak siya dito. Ayan. Then dito naman guys, kung hindi ka miligaw kasi itong rubber na ito, ayan, itong rubber na ito ay dapat nasa opposite neto. So para hindi kayo maligaw. Ayan. Okay. So kung nandito siya, ating opposite ay dito, pero syempre huwag din kakalimutan yung pinaka-stopper niya. Ayan. Guys, yun, kabit na. Yan lang kadali. Naman siyang ating naikabit ang bearings saka yung rubber seal niya.
So, talagang sa una guys, mahirap mag-backlash kasi yung iba ay maano talaga guys, binalik na sa mismong pinakabakal niya. Kaya medyo mahirap mag-backlash. Pero pag magkakabit na, so yun guys, ito yung pinaka ibabang part ng ano no, ng drum. Meron lang siya dito. Ayan, parang ni-repair lang to. Kasi sa likod niyan guys, meron siyang Volcasil ang nakalagay diyan. Ayan. So marahil ay dito nagsimula yung pinaka-leak niya. Nabutas ito, nag-leak siya. Then nasira yung kanyang bearing. Then ito nga, nung ginawa na siya. Pero siguro mas maganda pantapalan to ng isa pang dito, parang seal. Kasi hindi rin maganda yung guys. Maglagay tayo guys ng epoxy. Yung guys yung ating ginamit, Clear 5 epoxy. So ating nilagyan to guys para hindi na siya magkaroon ng leak ulit o bumalik yung pinaka-leak sa kanyang pinaka-leak. Ating mo talaga guys na ikabit itong pinaka-leak drain motor. Nakakabit yung pinaka drain motor. Ikabit ngayon yung pinaka bigat. So ito yung pinaka pang balance. Okay, terus ada lahat ng okay. Okay. Yun lang. Okay. Ano yun? So yun guys, atin ang i-test yung ating ginawa ngayon. So pero meron tayong mga iba pang mga problema na nakita dito. Kasi nung ito ay chinik ko nga pala sa bahay ay itong motor niya ay ang ganang ikot ay ganon. Tapos parang may tunog at naginit siya. Kasi nang chinik ko ito, nakita ko na parehas siyang may supply dito ng 220. Yung papunta ng capacitor para siya may supply. So, chinek ko yung kanyang board ay nakita ko na itong isang triac na to ay shorted. Kaya nag-suspend na rin siya agad ng voltahe. Kaya yung motor niya ay hindi siya umikot. Ganyan lang siya. Then siya ay nag-iinit. So, mukhang maraming problema itong washing machine na ito. So, papaltihan tayo ng triac na ito. Ayan. So, anyway, ating munang i-test. At hindi mo na ikinabit yung linya na papunta ng triac. Ating mo nang ikabit, i-test kung mag-okay na itong ating ginawa. So ating isaksak. Power on natin. Yun. So sa drain, sa spin tayo. So before ay hindi siya umiikot talaga. Yan. So bukod sa may problema ang motor ay may problema rin yung kanyang pinaka
bearing ano. So again, ating nang i-test bago ating ikabit lahat ng mga parts. Okay, matak na yung kanyang drain motor. Yun! Okay guys, gumana na yung ating motor at hindi na siya ano yung guys, okay na oh. So umiikot na siya. Guys, okay na yung ating ginawa. So, success yung ating pagkapalit ng bearing sa washing machine na ito na Whirlpool 360. No? Yung nga lang ay meron pa tayong gagawin sa board naman nito. Yan, yung kanyang tryak. Kasi pag ating ikanabit ito sa linya na dilaw sa dito, hindi siya iikot guys. Ganun-ganun lang siya. Then parang maingay tapos nag-iinit siya. So, kapag mo tayo ng tryak nito. So, yun guys. Anyway, okay na yung ating washing machine, no? Umiikot na siya, temp na siya, wala siyang ingay. So, ating ikakabit ngayon lahat ng ito, lahat ng mga parts niya. Atin lang i-fix yung washing machine na ito. Okay, guys? So, kung gusto nyo guys yung ating video ngayon, ay kindly like, share, and subscribe para sa mga bagong videos natin gagawin para po sa ating channel na ito at makatulong din sa ating mga kapwa technician na nakaka-encounter ng ganitong klaseng problema sa mga washing machine. Okay guys, God bless mga kabating-ting.